Dumating ang patrol car sa istasyon, 2 pulis agad pumasok, hindi nag-aksaya ng kahit sandali. Lumabas na. Maraming pulis sa loob ng istasyon, paulit-ulit na nag-iinspeksyon, mukhang nagmamadali dahil may ulat na may dalang kutsilyo. Tinanggap ang ulat sa istasyon ng Sindian dahil may nagsabing may kutsilyo, hindi nagpabaya ang pulis nagpadala ng marami, ngunit walang natagpo ang tukma. Nakapagtataka walang makita, ang lalaking sinasabing may kutsilyo, sinuri ang CCTV, maingat na sinuri, ngunit wala pa rin, kinontak ang tumawag para linawin. Ang tumawag ay babaeng 52, dinala siya ng pulis sa presinto para tanungin. Una niyang sabi may matandang may kutsilyo, kalaunan sinabi niyang maliit na kutsilyo na nakasabit sa loob. Sa huli binago niya at sinabing babae ang may dala, paulit-ulit at hindi malinaw ang paliwanag. Ayaw makipagtulungan, pinaghihinala ang buwad ang ulat, matapos investigahan ayon sa batas. Kaso ng maling paratang, inilipat sa Taipei Prosecutor's Office. Matapos ang kaso ni Zhang Wen, naging sensitibo ang publiko. Sa naunang kaso ni Zhang Wen, dahil dito may pulis sa bawat istasyon, nadagdagan ang bilang ng pulis, kahit may presensya ng pulis, ngunit hindi pa rin tama ang maling pag-ulat. Dahil lang sa pag-aalala, dahil madalas na itong nangyayari ngayon, maaaring may taong nakakita, baka may sinadyang maglagay ng bagay. Mapabiro o pagkakamali, nagpakalat ng maling balita, nagdulot ng takot at napapagod ang pulis.